Lahat tayo, nakikita na natin ang progress ng AI. Dati nagsimula yung AI sa Will Smith na kumakain lang ng spaghetti na hindi natin maintindihan kung ano yung anyo 2 years ago. Tapos ngayon to the point na kaya na gumawa ng full videos na kung saan mukhang realistic yung mga tao. O kaya minsan naloloko pa yung mga tao na iniisip nila na totoong tao yung nagpe-play doon sa mga videos doon. Ganun naka-advance yung AI ngayon. Maraming benefits yung AI pero at the same time, marami rin siyang dangers. Alam natin yung mga dangers niya na kung saan yung kinakatakutan ng mga artists, napapalitan raw sila ng mga AI balang araw. So kaya merong mga movement na ban AI or yung mga against AI na nakikita natin sa Twitter. Lalo na yung tandaan nyo, yung pumutok yung Ghibli Studios na picture editor into anime ba yun? Parang ganun. Ayun, pumatok doon yung pinaka-peak ng anti-AI na movement na makikita natin sa social media. Which is ako, I am all for. Pero at the same time, hindi natin may ignore yung mga perks ng AI. Tulad ng mga entertainment na hindi man mapapalitan yung traditional entertainment natin like movies, series, YouTube videos, television shows, yung mga short clips, yung mga ganun. Hindi ma-replace ng AI. Pero, tingin ko, meron silang place in entertainment, hindi lang as replacement, pero in addition. Magandang category i-put yun under, on my personal opinion. Kasi marami akong mga videos na nakikita na natutuwa ako. Gusto ko sana mag-react ngayon yung sa mga AI interviewing superheroes, AI interviewing mga tao sa Bible characters. Hindi sabihin myth yun. Pero tawag doon, basta yung mga ganung type of content. Yun sana yung gusto ko ngayon. Pero, meron kasing palaging sinesend yung girlfriend ko sa akin na video eh. Kung makikita nyo to, tingin ko tawa kayo ng tawa. Or if nakita nyo na to, tingin ko alam nyo na yung sinasabi ko. Alam nyo yung mga kanta ng mga may meow, 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 meow. O kaya yung meow, 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 meow. Pangalan niya is Meow Meow AI Art. So, ilalagay ko yung link niya down below if either nanonood ka sa YouTube or sa Facebook na itong full format na video na to. May kita nyo siya sa description box. Sa description. Basta kung saan nyo may kita yung description yun na yun. Hindi ko alam kung ano tawag dun. Terminology ng description na yun. Pero yun, may kita nyo siya. Ililink ko siya. And kung gusto nyo siya supportahan, gusto nyo panoorin yung videos niya, i-follow nyo siya sa IG, tapos panoorin nyo rin yung mga clips niya pampadami ng views. Okay. First na panoorin natin sa Meow Meow AI Art ay ang pregnant Mrs. Whiskers gets kicked out by her pitbull boyfriend. Okay, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Okay? Girl, ain't no way. You and your baby can kickbox. Boy. Okay. Nakita nyo? Kung nanonood kayo ng mga meow 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 na AI art na meron dyan, typically yun yung storyline. Merong either inaabuso, binubuli dati, or merong kupal na like female, babae na iba-iba yung nagbuntis sa kanya or something. Pero typically ganun siya. Sabihin nyo, hindi kayo ma-entertain dyan yung mga nanonood ng mga teleserye na mga puro cheating dyan. Pero ayun nga, okay. Yung babae, yung female cat na yun for the streets. Biologically speaking, pagdating sa animals, wala silang loyalty. So, hindi natin pwedeng ilagay yung mga human values natin sa kanila. Nagigets ko yung mga taong naiinis sa mga babaeng cat na yun. Pero tandaan nyo yung mga babaeng cat, palagi nagpapabuntis yun pag hindi nyo ipakapon. So, ipakapon nyo na yung pusa nyo ngayon kung gusto nyo siyang gumala-gala sa labas para hindi siya consistently maghirap through iba-ibang patuloy na childbirth. Okay, pero ano yung lesson na natutunan natin dito? Okay, girls, if merong lalaki dyan na kung saan inalagaan ka, katapos kang kawawain ng ibang lalaki, ano yun yun? Wag na kayong bumalik sa dating lalaki. Okay, let's say na tulad nun dun yung pitbull, inabuso niya yung babae, tapos nabuntis na siya, tapos pinalaya siya, tapos merong iba nag-alaga na sabi, alagaan niya raw yung anak ng pusa as his own. Magstay na kayo dun. Bakit pa kayo bumabalik dun sa toxic? Hindi ko sinabing lahat kayo pero alam ko meron sa inyo dyan na bumabalik sa mga toxic na ex nyo. Wag na kayo bumalik dun. Like, isipin nyo, nilagay nyo yung ibabaw ng palm nyo sa burning na stove.
Ayun, okay. Mainit. Kung masakit na, tanggalin nyo na. Bakit nyo ibabalik dun hanggat sa fully ma-burn na yung ano nyo to the point na kung saan hindi na siya, magiging stage 3 burn na siya, na hindi na siya gagaling. Ganun na rin mangyayari sa inyo. Pag hindi kayo umalis sa toxic relationship na yun as soon as possible, magiging mentally scarred forever kayo. Okay, Missy Whiskers gets trapped in the freezer. Okay, check natin to. Girl, you will not believe what I just heard. So apparently, Sarah didn't go to her yoga class yesterday like she told everyone. At brunch with Jason. Yep, the one with the Tesla. They were sitting in that corner booth. Honey, I'm home. Where's my baby girl? She's in the fridge! Dapat yung pusa na yun, patay na, hindi na siya nabuhay. Kasi once na nanigas ka na, automatic patay ka na. Once nag-freeze over ka na, nawala na yung life sa katawan mo, patay ka na agad dun. Ay, wag nyo gayahin si Cartman dun sa South Park episode na Go God Go. Hindi yun mangyayari. Hindi totoo yung sa Futurama na maninigas lang yung katawan nyo, tapos mabubuhay kayo 2,000 years later. Okay? Logic. Whiskers Jr. is adopted by evil step-parents. Okay, check natin to. Ay, nako. Okay, good story. Success para sa kawawa. Okay, maganda yun. Magandang story yun. And yung nakakatawa lang is madalas, ewan ko lang kung napapansin nyo, medyo, since US-based to, medyo may race card pagdating sa kulay ng mga pusa. Sa mga situation madalas, hindi sa lahat pero madalas nakikita ko is either mabait yung white cat, masama yung black cat, or kawawa yung black cat and masama yung white cat. So, alam niyo yun, parang interchangeable palagi na parang kung saan either yung white yung mabait, yung black yung mabait, yung black yung kawawa, yung black yung mabait, yung white yung masama. Like, alam niyo yun, like, ayun palaging dynamic. Okay, so let it rain, little black cat. Hindi racist yun. Black talaga yung kulay ng cat. And ako rin, maitim kulay ko. So, technically, hindi ko kaya bawal ako maging racist. Prejudice lang. Okay. Whiskers Jr. runs away from home and meets a new... Eto na naman! Runs away from home talaga eh. Talagang, ayaw talaga nila sa magulang eh. Bakit palagi ganun? Alam niyo yung nakakatawa. Alam ko, sooner down the line, sa pag-improve ng AI, kaganda rin yung pag-construct nyo ng mga situations tulad nito. Pero parang minsan, like, parang uncoordinated yung continuity ng story talaga ng mga AI. Tapos biglang yung tatay dumating ng naka-Clayton na damit. Ito, Office Whiskers wife is unfaithful. You took my girl, bro. She's for the streets. Boy, stop right now. Ano yun?
So nag-cheat tatlong pusa at the same time. She's for the streets. Kukuha ako ng verse kay Future, hindi ko sabihin yung mismong word. From the book of N-wordlations. From the streets, she emerged, and to the streets, she will return. Sa book of N-wordlations. 3 at the same time. Isipin nyo. Grabing twist yun. Yung asawa niya nag-parachute pa hospital. Tapos malalaman niya yung inaway niya, hindi pala yun mismo. Mrs. Whiskers cheats. Sabi na nga sa inyo eh. Cheat na naman. Isipin nyo. Palagi na lang yun yung consistent na storyline. Palagi may nag-cheat. Palagi may namamatay na baby. Palagi may napapalayas na baby na may ibang magulang. Palagi may binubugbog. Ganun juicy. Talagang yung target audience talaga nila yung mga taong addicted sa mga drama na mga ganun. Alam nyo yun? Girl, ain't no way. You and your baby can kickbox. Boy. Girls, okay, una sa lahat, alam nyo na nagagawin nyo. Mahirap yun, yung asawa excited para sa magiging baby nyo, it turns out na hindi pala sa kanya yun. So, controversial ba yun? Hindi controversial yun. Basic decency na yun. Si Meow Meow AR Art na nagtuturo sa inyo nun. Kawawa naman siya. So far, ayun lahat ng AI videos na panood natin. Sana na-enjoy nyo, guys. And ulitin ko lang ulit. Follow nyo yung si Meow Meow AI Art sa Instagram pag meron kayong Instagram. Sigurado ako magugustuhan nyo yung iba nyo pa. Unti lang tong mga reels na kinuha ko. Siguro yung mga tingin ko lang na nakakatawa. And kung na-enjoy nyo rin, natutuwa ako na na-enjoy nyo. And for more content, subscribe. Notification bell. Hindi lang react yung magiging content namin. Marami pang ibang content in store para sa inyo. Pero titingnan lang namin yung kung mag-make kwento. Gagawa pa kami ng more variety, more entertainment for you guys. Links for the videos and sa account niya down below. And tandaan nyo guys, Christ is King. And ingat kayo palagi. Bye.